Mabilis na napalingon si Carlo. Wala namang tao sa likod niya. Pero sa pader ng kanyang apartment, may isang madugong mensaheng nakasulat. Huwag mong ipikit ang iyong mga mata. Nanlampot ang kanyang tuhod. Para siyang nilalamig sa takot. Hindi totoo to. Imposibleng totoo to. Pinilit niyang buksan ang pinto. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pagkapasok niya, siniguradong niya nakalaki ito at mabilis na sumandal sa likod ng pinto, habol ang kanyang hininga. Tahimik ang loob ng apartment, pero hindi pa rin mawala ang pakiramdam niyang may nakatingin sa kanya. Dahan-dahan niyang inilabas ang cellphone upang tawagan ang mga pulis. Pero bago pa niya maidayal ang numero, may naramdaman siyang isang malamig na dampi sa kanyang balikat. Hindi siya makagalaw. Unti-unti siyang napatingin sa salamin sa tapat niya at doon niya ito nakita. Ang clown nakatayo sa likod niya. Hindi ito gumagalaw, pero ang malaki nitong ngiti ay tila mas lumapad pa. Napasinghap si Carlo. Humakbang siya palayo, pero hindi siya nakatakbo. Dahil sa isang iglap, may puting guwantes na mahigpit na tumakip sa kanyang bibig. Hinatak siya papasok sa dilim. At hindi na siya muling nakita pa. Kinabukasan, isang CCTV footage ang kumalat sa social media. Makikita rito ang isang madilim na eskinita. Tila walang katao-tao. Pero ilang segundo bago matapos ang video, biglang lumitaw si Carlo. Tumatakbo. Tila may tinatakasan. Halos wala na siyang malay. Namumutla sa takot. At habang papalapit siya sa kamera, isang malaking kamay na puting guwantes ang biglang lumitaw mula sa gilid ng frame. Hinatak siya palayo at sa isang iglap, nawala siya sa eksena. Hindi na siya muling nakita. Isang linggo matapos ang kanyang pagkawala, may bagong larawang nag-viral. Isang clown na nakatayo sa parehong eskinita. Nakangiti at sa kanyang kamay, may hawak itong bagong pulang lobo. Ang pangalan na nakasulat sa lobo, Carlo.